Muling umingay ang pag-uusap tungkol sa diborsyo sa bansa matapos lumusot sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang Absolute Divorce Bill. Ano naman kaya ang pananaw dyan ng ating mga kapuso? Yan ang pinusuhan sa Barangay Saksi ni Darlene Cai. Matagal na raw ipinagdarasal ni Ana na magkaroon ng divorce law sa Pilipinas. Gusto niya na raw kasing makalaya sa asawang nananakit umano sa kanya at kanyang mga anak. Pag darating na yan, may dala na po yung itak. Kaya siyempre, pinoprotektahan ko po yung anak ko yun. Hihilain ka talagang pababa sa hagdan, sa punot sa akin, tapos tadyak, ganyan. Dating nalalasing po yan. May mga pasa ako sa katawan, sa mga ganito kung saan ka maabutan ng suntok niya, ganun, tapos bigla kang igaganon niya. Minsan daw dahil sa selos, minsan naman kapag walang pera o walang pagkain. Ngayon, 17 taon na silang hindi nagsasama. Iniwan na raw niya matapos malamang sinasaktan din ang kanilang mga anak habang siya ay nagtatrabaho abroad. Pero para sa tuluyan niyang paglaya, hiling niyang magkaroon na ng divorce. Sino pa mo bang may gusto na mag-broken family? Pero kung gano'ng nasasaktan ka at hindi mo alam kung may bukas pa na darating after nung storm na tuwing nalalasing siya, gaganon yung gagawin niya sa'yo at sa mga anak mo. Sa pinakahuling face-to-face survey ng SWS kaugnay sa tanong na kung ang mag-asawa ay matagal nang hindi nagsasama at hindi na magkasundo, maaari na ba silang payagang mag-divorce at legal na magpakasal muli? Kalahati ng mga Pilipino ay pabor sa divorce. 50% ng mga sinurvey o 5 sa 10 ang sumang-ayon. 31% ang hindi sang-ayon. 17% naman ang undecided o hindi makapagdesisyon. Pabor. Bakit? Kasi kung hindi na nagkakaintindihan ng isang mag-asawa, mas maganda na mag-divorce na lang. Kasi nag-aaway, di ba? Hindi nagkakaintindihan na. O di maghiwalay na lang. No, ako napagtiisan ko almost 55 years. But ng babae yun pero pinagpasensyang ko lahat. Hindi po, kasi pag sa simbahan, yan ang pinahahawakan natin. Para kay Gina, walang gusot na hindi maaayos ang mag-asawa. Kaya hindi siya pabor sa pagkakaroon ng divorce law. Hindi natin kailangan ng divorce sa Pilipinas. Kung mag-aaway mang mag-asawa, may counseling. Ang importante, communication. At kung may pang-aabusong pisikal, sexual, verbal o emotional, may ibang batas naman daw tayo para sa mga ito. Bilang miyembro ng Couples for Christ at Family Life and Commission ng kanilang simbahan, tumutulong daw siya sa mga mag-asawa sa kanilang simbahan. Naniniwala raw siyang pahihinain ng diborsyo ang pundasyon at kabanalan ng kasal. Yung susunod na henerasyon, pag naging batas yan, ang isip ng mga kabataan ngayon, pwede ako mag-boyfriend ngayon, after 2 months, pwede ko na i-divorce. Dito sa Pilipinas, may legal separation at annulment. Pero magkaiba ang grounds o mga kinakailangan para ibigay yan sa mag-asawang gustong maghiwalay. Yung legal separation is just separation from bed and board. Kasi when you get married, ang isang obligasyon is to live together as husband and wife. So nawawala yung obligasyon na yon. Pero kahit na magkaroon kayo ng legal separation, you're still married to each other. Which means that you cannot get married again. Mas masalimuot naman ang annulment o iyong pagdedeklarang walang bisa ang kasal. Sa ilalim ng Family Code of the Philippines, may ilang grounds na kailangang patunayan para mapawalang bisa ang kasal. For annulment, which assumes that there was a marriage, and then you need to annul it for grounds given by law. But the grounds are very specific. And you have to prove, ang common to all of these grounds, you have to prove that all those grounds were existing at the time of the marriage. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.